Let us open our Bible on Psalms 107, 19 and 20. Praise the Lord. Then they cry unto the Lord in their trouble, and he saveth them out of their distresses. He sent his word and healed them, and delivered them from their destructions. Yes. Maliban, isa tayo nito noon na umiyak sa Panginoon. Naalaala ko pa yung buhay ni Sister Rose Butwasan na kung saan matagal kaming hindi na nagkita. Hindi ko na alam, yung pala nagkapamilya na siya, nagkaroon na siya ng maraming anak. Hindi naman gaano marami. Hanggang yung pala ay nagkaroon siya ng problema sa kanyang pisikal. Para bagang ang kanyang sakit sa ikamamatay. Kasi nung naimbita ako doon sa bahay nila, malamig na yung kanyang pawis. Yung kanyang buhok, doon na dumadaan yung pawis mula sa ulo na napakalamig. Parang akala mo naka-freezer. Alam mo, pag ganyan na ang maramdaman ng tao, malapit ka nang mamamatay niyan. Subalit, siya po'y nakaalaala sa ating buhay na Diyos at umiyak sa Diyos. Pinadala lang ako ng Panginoong Diyos as His instrument. Kaya nga sinabi dyan, then they cry unto the Lord in their trouble, and He saveth them out of their distresses. Niligtas si Sister Rose Butwasan. Niligtas talaga ng Diyos. Marami pang mga tao ngayon na ganun din ang kanilang sitwasyon. Nasa trouble sila, nasa sicknesses sila. Kaya napaka-importante niya, tayo naman ang mga lingkod ng Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos, mag-pray sa kanila, pero magbigay muna tayo sa kanila ng Word of God. Kaya sinabi dyan sa verse 20, He sent His Word and healed them and delivered them from their destructions. Bakit? Bakit kailangan ang Word ng Diyos? Dahil yung faith cometh by hearing, and hearing the Word of God. Ano pa? Kailangan silang masanctify. By the Word of God, they shall be clean. Ano pa? By the Word of God, that is the promises of God. Those who will believe, this will fulfill sa buhay nila. So, ganun. Napaka-importante yung ating ministry na ipinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Kasi marami pa ang iiyak sa Diyos. Marami pang tatawag dyan sa ating Panginoong Diyos. Ipapadala lang tayo ng Diyos. Hindi ko na mabibilang ang mga tao na pinagaling ni Lord Jesus na hindi ko man kakilala-kilala yung karamihan. I was just refer or nagtestimony yung ating mga members sa iba't ibang mga branches natin. Napapunta yung kanilang mga kilala, acquaintance, classmates, co-teachers, co-workers, napapunta dito sa Davao. Siyempre, tayo ang kanilang i-refer para mag-pray sa kanila. Iba pa yung mga iba-iba nating mga churches sa Luzon, Visayas, and Mindanao na naimbitahan din ng mga kakakilala din ng mga membro natin na merong mga problema. Troubled sickness nandyan sa kanila. Tingnan mo, pinagaling sila ng Diyos, dineliver sila ng Diyos. And this is the reason why dumadagdag ang mga kaluluwa sa kanyang mga kongregasyon. Praise the Lord. Ganito talaga ang ways ng Diyos. This is the ways of God. Ito talaga yung paraan ng Diyos. At hindi lang ang tinitingnan ng Diyos na troubled sila, may mga sakit sila. Lumalalim pa ng lumalalim. Ang magiging benefit ng mga tao na tumatawag sa Diyos. Basahin natin. Psalms 116 verses 4 hanggang 8. Praise the Lord.
Then called I upon the name of the Lord. O Lord, I beseech thee, deliver my soul. Gracious is the Lord and righteous. Yea, our God is merciful. The Lord preserveth the simple. I was brought low, and he helped me. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord hath dealt bountifully with me. For thou hast delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. Yan. Lumalalim ng lumalalim ang mauunawaan ng mga tao if they invite the servants of God to listen the word of God at maprayhan sila, maliban gumagaling sila, maliban nadidelivered sila sa kanilang mga problema, sakit. Magkakaroon sila ng spiritual understanding. Pag gumagaling na sila, tumutuon na sila doon sa kanilang spirituality. Tingnan mo yung mga services na ginawa natin sa wake ni Michael Huson. Ano ang napapansin ko doon sa mga paulit-ulit ng nakarinig ng banal na salita ng Diyos na hindi naman paulit-ulit na mga mensahe sapagkat napakaraming mensahe ang salita ng Diyos. Di ba nagkaroon sila ng enlightenment sa pananaw sa kanilang buhay espiritual? Nagkakaroon sila ng matatawag nating spiritual objective. Akala nila problema lang, akala nila comfort lang, akala nila sakit lang ang kanilang dinadaing sa Diyos. Pag nabubuksan na ang banal na salita ng Diyos sa buhay nila, gamit lang yung problema, gamit lang yung kalungkutan, gamit lang yung mga sakit. Meron pa silang lalo nilang madidig, yung bang mahukay sa salita ng Diyos na, ay ganyan pala. Kaya i-pray natin ngayong linggo, yung pamilya na yan ng mga Huson, both parties, mother and father inside, during the week na naka-attend sa burol ni Michael, i-pray natin this coming Sunday, walang hadlang, makarating sila lahat dito. By the grace of God. They are no longer coming here for healing of their sicknesses, for the comfort of their bereaved na patay, but they will be coming here for their souls. Praise the Lord. Tsaka marami pang mga broken-hearted ngayon sa sanglibutang ito na hindi pa gumagaling yung puso nila na nasusugatan. Hindi lamang sa love life na broken-hearted sila. Meron ding broken-hearted sa kanilang negosyo. Meron ding broken-hearted sa kanilang relationship sa mag-asawa. Meron ding broken-hearted relationship between son and daughter and parents. Meron ding broken-hearted sa mga simbahan, sa mga churches. Nagkaroon ng differences ang pastor at ang membro o kaya nagkaroon ng differences among themselves. So, maraming mga broken-hearted ngayon. Wounded na kinakailangan gagaling yung kanilang puso. At walang maka-fix niyan. Walang maka-heal niyan. But God. But the Word of God. Kaya ito yung ministry natin. Praise the Lord. Huwag tayong pumili anong reliyon nila, huwag tayong pumili anong grupo nila, huwag tayong pumili. Iisa lang ang motibo ng Diyos sa mundong ito. Basta iiyak sila sa Panginoong Diyos, liligtasin talaga sila ng Diyos at ipapadala niya ang kanyang mga lingkod. Basahin pa natin ang Psalms 147 verse 3. Praise the Lord. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds. Yan. He healeth the broken in heart and bindeth up their wounds, regardless who they are. Kahit sino sila. Kahit anong kulay nila. Minsan, si Pastora Edith, pag mag-chat kami niyan, Pastor, gikan pa man kadigtong lugar na napugkadigto. Bag-o lang ka nagwali na po ka digto. Mao man na ato ang buluhaton. Kinsa man naghimo niya na ang Diyos, dili man na ato Kay kung ato lang na mga luya ta.
Kung ato alang na mong refuse na lang ta, ay di na nako kaya na nga trabaho, digto. Di na nako na makaya. But that is not ours. Praise the Lord. Ang Diyos ang nagpadala nato. Siya ang naghatag nato kusog. Siya yung nagbigay sa atin ng lakas. Siya yung nagsisend out sa atin. It is God who sent out His Word. Gaano niya isend yung Word niya? Basa. Psalms 147:15. Praise the Lord. He sendeth forth His commandment upon earth. His word runneth very swiftly. Yan. Bilis. Very swift. Pak doon, dito, ganyan. Bilis. Di lang natin maisip na, nakatatlong service na pala ako sa isang araw. Nakaapat na pala akong preaching sa isang araw. Nakaganito na pala ako sa mga visitation sa isang linggo. Ganun po yan. Kaya si Jesus yung nagpapadala sa atin very swiftly. Mabilis. He sendeth forth His commandment upon earth. His word runneth very swiftly. Kung magpapadala ang Diyos ng kanyang commandment upon the earth, gumagamit talaga siya ng mga naglilingkod sa Kanya. Tayo na nagsiserve sa Diyos, tayo yung gagamitin niya, tayo yung ipapadala niya kasi nagserve tayo sa Diyos. Servants tayo ng Diyos, utusan tayo ng Diyos, ipapadala tayo ng Diyos. Praise the Lord. Alangan man pag meron ditong mga materialis dito na kulang, puntahan natin yung kapitbahay na hindi natin membro. Bilhin mo ito. Hindi naman pwede yan. O kaya punta tayo sa ibang mga tao dyan sa streets na lumalakad, pakibili nito. Hindi naman natin yan sila ka ano-ano. So dapat, ganun din sa Diyos. Sino ipapadala ng Diyos? Yung mga servants niya. Yung mga nag-serve sa Diyos. Kaya, ipapadala tayo swiftly, mabilis. Kung saan-saan tayo niya ipapadala. By the grace of God and by the power of God. Kaya, tandaan natin yan. Let us be sensitive of those people who are in distresses. Let us be sensitive of those people who are in sicknesses. Kunting kita lang natin sa kanila that they are longing for the help of God. Immediately, let us attend their cry. Let us attend their request. Praise the Lord. Basahin pa natin ng Psalms 30. 2 hanggang 3. Praise the Lord. O Lord my God, I cried unto thee, and thou hast healed me. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. Thou hast kept me alive, that I should not go down to the pit. Yes. This is not only physical, but this is above all spiritual. Tingnan mo si Michael. Hindi man siya naligtas sa kamatayan sa physical. Pero iniligtas siya ng Diyos sa kamatayang spiritual. Ito yung ibig sabihin dito, O Lord my God, I cried unto thee, thou hast healed me. Not only physical. O Lord, thou hast brought up my soul from the grave. It is not just the physical na ililigtas ka ng Diyos from the cemetery or from the grave, but your soul. Thou hast kept me alive that I should not go down to the pit. Those who died in Christ Jesus are just sleeping and waiting for the resurrection sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. They are not dead. That is why Jesus said, or sabi ni Jesus, God said, God is not the God of the dead, but He is the God of the living. I am the God of Abraham. I am the God of Jacob. I am the God of Isaac. No, tagal nang namatay si Abraham. When Jesus Christ spoke these words, nandiyan pa siya sa flesh. Ang tagal nang namatay si Abraham, ang tagal nang namatay si Jacob, si Isaac. But still, they are living. Praise the Lord. Kaya lahat na
namatay dyan sa ating Panginoong Diyos, they are being kept alive. Pinreserve sila ng Diyos. They are not really dead. Darating ang panahon, they shall hear His voice and they shall be awake. Gigisingin din sila ng Diyos. Basa pa kung ano-ano pa ang mga benefits. Psalms 103 verses 3 and 4. Praise the Lord. Who forgiveth all thine iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy soul from destruction, and who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Okay. So no matter what sickness, no matter what is disease, anong sakit, He can heal. No matter what sinner, anong klaseng makasalanan, anong degree ang kanyang nagawa na kasalanan. Di yan tinitingnan ng Diyos. Wa na gitanaw sa Diyos unsa kadautan ang tao. Unsa siya ka wicked, no. Who forgiveth all thine iniquities. Who healeth all diseases. So lahat ng klaseng iniquities, He can forgive sa tao. Lahat ng klaseng sakit, He can heal. Who redeemeth thy life from destruction. Yan ang nakikita ng Diyos. Destruction na hindi nakikita ng karamihan ng mga tao. Who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Alam mo, habang nagko-continue tayo sa ating buhay sa Diyos, kasi tinawag tayo ng Diyos out of sicknesses, out of problems, out of desperation, out of broken-hearted, out of lahat-lahat na. Nung nilagay tayo ng Diyos dito sa Kanya, praise the Lord. Tingnan mo. By the grace of God, palawak ng palawak, palalim ng palalim ang ating naunawaan sa mga bagay-bagay na ipinapagkaloob ng Diyos sa buhay natin. Praise the Lord. Rumarami yung loving kindness, yung kanyang tender mercies. He crowned us. Pag sinabing He crowned us, you are being honored and favored by such blessings. Ano ang nangyari nung unang panahon at nangyayari din ngayon? That is similar. Pare-pareho lang. Alam mo yung panahon ni Moses na dahil sa pagkakasala ng kongregasyon ng Israel, nagpadala ang Diyos ng ahas para tukain sila at maraming namatay sa kanila. Nung umiyak na sila ng husto na maghingi na sila ng kapatawaran, yung nabubuhay pa. Di ba sabi ng Diyos kay Moses, Moses, gumawa ka ng brazen serpent. Ilagay mo sa pool, itayo mo sa harapan nila lahat. Pag sino mang tumingin doon, yung nabubuhay pa na nakagat na ng ahas, gagaling sila. Ganon din sa buhay ni Lord Jesus Christ. Inilagay siya sa pool. Sino mang titingin kay Jesus maniniwala sa Kanya kahit nakagat siya ng ahas na ang dyablo. Pero buhay pa siya kahit makasalanan siya. Kasi yung sting, which is sin, yung sa mananap nga mapintas ang kasalanan nga natusok sa atong kinabuhi, na-inject sa atong kinabuhi. Basta buhay ka pa physical, kaya pang higupin yan. Kaya pang i-vacuum yan, ipalabas sa buhay mo para hindi ka na mamatay. Yan yung nangyari kay Jesus Christ. Praise the Lord. Basahin natin yung actual na nangyari. Numbers 21:8 hanggang 9. Praise the Lord. And the Lord said unto Moses, Make thee a fiery serpent, and set it upon a pole, and it shall come to pass that everyone that is bitten, when he looketh upon it, shall live. And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole. And it came to pass that if a serpent had bitten any man,
When he beheld the serpent of brass, he lived. Yan. Ang laki kayang mensahe na idinulot yan sa ating aktual na buhay. Yung serpent na yan yung nagmumukhang serpent na nagtuka kay Adam at kay Eva na ikinamatay ng kanilang kaluluwa. Yun yung tumuka sa kanila. Pero merong tinatawag na antidote. Alam mo yung antidote? Kahit nakagat ka ng ahas, merong antidote. Merong gamot na magligtas sa iyo. Now, ang antidote ay walang iba si Jesus Christ. Maniwala ka sa Kanya, manalig ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, kailangan mo siya. Siya yung mag-alis sa iyo sa sting, which is sin. Mabubuhay ka pa. Basahin natin. Psalms 49:15. Praise the Lord. But God will redeem my soul from the power of the grave, for he shall receive me. Yan. That is how Jesus Christ made for you. Yun yung ginawa ni Lord Jesus Christ sa atin. God will redeem your soul from the power of the grave. What is that grave? It is not Forest Lake. It is not Davao Memorial Park. It is not Orchard. It is not Manila Memorial Park. But the grave, the eternal grave, which is the second death. Nagkakaroon kasi ng relocation ang mga patay sa libingan nila doon sa impyerno pag hindi ka naligtas habang nabubuhay ka pa. Diyan tayo i-redeem ng Diyos. Ngayon, kung i-redeem tayo ng Diyos from that hell, which is the grave of our souls, pag niredeem tayo dyan, alangan man nakahang lang tayo. Alangan man gala-gala lang tayo dyan sa palibot. Hindi. I-receive niya tayo sa kanyang sarili. Papapasukin niya tayo sa kanyang eternal kingdom. Praise the Lord. Kaya ganun. Iimisin tayo, ibang hipuson tas Ginoo, ibutang tas sa dapat natong kapaingnan. Kaya, to God be the glory. Minsan, nag-i-start lang sa sakit, nag-i-start lang sa problema, nag-i-start lang sa pagka-broken-hearted, pagka-frustrated. Minsan, nag-i-start lang sa mga tinatawag na misunderstanding para hahanap ka sa Kanya. Yung pala, there are more deeper things you can discover as you continue habang nagpapatuloy ka. Kaya to God be the glory, pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. How wonderful is our God. Last verses, pakibasa Job 33:28 hanggang 30. Praise the Lord. He will deliver his soul from going into the pit, and his life shall see the light. Lo, all these things worketh God oftentimes with men, to bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. Yan. It is going to the spiritual matters. It never just dyan lang sa physical, dyan lang sa temporary na pamumuhay natin. No, God is looking beyond that. Tumitingin pa ang Diyos, lampas dyan. Kaya nga nung pinagaling ni Lord Jesus Christ yung 10 lepers, nalungkot siya sa 9. Sabi nga ni Jesus Christ, were there 10 were healed? Why is it only one came? To give glory and honor to God. Kasi pag bumalik ka sa ating Panginoong Diyos, tiyak, malalaman mo na ililigtas ka talaga niya sa iyong kaluluwa. Ito na yun. He will deliver his soul from going into the pit. His life shall see the light. Lo, all these things worketh God oftentimes with men. Lagi niya itong ginagawa sa bawat tao. To bring back his soul from the pit, to be enlightened with the light of the living. Ganun. Kaya, to God be the glory. Kaya pasalamat ako kay Lord Jesus na pag nakaka-share tayo ng Word of God oftentimes,
or multiple, nakaka-share tayo ng Word of God, alam mo, mapapansin mo sa mga tao, na-establish yung pagka-spiritual minded nila. Nawawala yung carnality nila. Kaya tingnan mo sa libing, wala nang umiyak. Na marinig mo na sumisigaw, na maririnig mo na parang nagwawala na, ang iba nakuyapan, wala. Kasi na-comfort na sila sa Word of God. They are looking beyond than the physical death. Praise the Lord. Lumampas na yung pananaw nila, lumampas na yung pangunawa nila sa physical death ng kanilang patay. Ngayon, kung nakita nila yan, then makikita rin nila ang sarili nila na hindi lang pala ito ang pangyayari sa buhay natin if we die. There is more matter na dapat pala nating paghandaan. Dapat pala nating pasalamatan sa Diyos. Dapat pala nating ma-appreciate sa Diyos. O di, wala nang umiyak. Everything just normal. Praise the Lord. Normal lang. Pero hindi ko sila pinagbawalang umiyak. Sabi ko, you might cry because you will be missing Michael. Wala namang umiyak. Siguro, nagpatulo na ng luha. Enough na yun. Because, praise the Lord. To God be the glory. Bakit? There are more on that ang ipapaintindi ng Diyos sa bawat isa. Tinawag ka ng Diyos, lalo kang lalawakan ang iyong pangunawa. So, to God be the glory. Let us pray sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito who will cry unto the Lord. And God will send His word swiftly and heal them and bless them and heal them. Save them. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.